po kayo ngayon. So, galing akong Bislig, Surigao del Sur. Tapos nag-high school ako sa Surigao City. Lagi ko pong sinasabi, probinsyanang nangarap. High school ako sa Surigao City. Yung mga classmates ko nung high school, sobrang yaman nila. Sinusundo sila ng mga kotse, tas ako nagta-tricycle. So doon ako start nangarap, ang lalaki ng bahay nila, gano'n. Sino dito yung nagde-daydream nung high school? Ako pati gate ng bahay, ini-imagine ko yun. Alam mo yun, pampatulog ko yung pagde-daydream. Kasi namulat ako sa mga classmates ko, kasi sa private school ako pinasok ng mga parents ko. Reality of life. So, nung nakapagtrabaho na, so nag-graduate na, hindi pala, masarap lang pala talagang mag-daydream. Kasi reality ng buhay, pag nagtrabaho, stress sa trabaho. Sino dito yung part-time lang si iFern? Ayan, marami-rami din, di ba? Tapos another stress sa buhay yung pag nagko-commute ka, bonggang-bongga yung pila. Di ba? Lalo na sa Manila. Dito, I think, nagta-traffic na rin, di ba? Another reality of life, Meralco bills, tuition, mga bills, mga pagkain, etc. So, yun yung reality ng buhay. So, yung daydream ko kanina, patay, wala na. Dead dream. Na-realize ko, kung nagkapamilya ko, magkano ang toothpaste na nagagastos nyo sa isang taon? Magkano ang sabon na nagagastos nyo sa isang taon? Tapos yung coffee, lagi tayo nagkakape. Magkano na talaga yung nagagastos natin sa basic needs pa lang? Ayan lang yung sinasabi ko na meron din yung iPhone. In 20 years, ang nagagastos mo pala is 741,000. Ang laki pala ng nagagastos. Hindi mo lang namamalayan kasi kada sweldo, yun lang, maglalabas ka lang ng 500. Eto next, diabetes. Sino dito ang may diabetes? But did you know that isa sa mataas na percentage ng sakit ng Filipino, mga diabetic. Dito, pag ininom nila yung iPhone products, mababawasan pa yung maintenance cost nila at the same time, gagaling pa sila. Ganyan po ang ino-offer natin na business. So, kaya pala sabi ko, yung daydream ko nung high school, walang napuntahan, although wala naman akong sakit na ganyan, parang naisip ko lang, ano bang meron sa mga Pilipinas? Ano bang problem? Ang business is giving solution. It took me 15 years in the wrong industry. Ibig sabihin, simula nung nag-high school ako na nag-daydream, na akala ko makukuha ko dun sa pagtatrabaho, hindi pala. Sobrang sipag ko rin po nung nagtatrabaho ako. Before ako mag-call center, trabaho ako sa shoe industry, sobrang ganda ng trabaho ko doon, pinapadala ako sa ibang bansa. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin, take-home pay. Wake up call ko dun sa first job ko, 10 years na yung mga nauna sa akin, kaya lang sa 10 years na yon, nagre-renta, nagko-commute. Etong 11 years sa call center, ang wake-up call ko, meron akong katabi, senior citizen, nagte-thank you for calling, ng madaling araw ng 2:00. Hala, sabi ko, pag hindi ako umalis dito, senior citizen na ako, nagtatrabaho pa rin ako ng madaling araw. Tingnan nyo kung anong meron kayo ngayon. Tingnan mo yung mga taong nauna sa inyo kung nag-uopisina ka pa. Tingnan mo kung ilang years na sila, kung ano ang future nila, yun din ang future mo. Ngayon, kung iPhone ka na, tingnan mo yung nauna sa'yo, yun ang future mo. Kami ang future mo. So yung mga umalis na sa pagtatrabaho at nag-iPhone full-time, congratulations. Welcome to your future and this is your future. It took me 15 years, di ba? Then I found iPhone. iPhone, sabi ng logo, we change lives daw. Ngayon, ang ginawa ko lang, in connection dun sa mga products na ginamit ko, toothpaste, lahat-lahat na pinalitan ko lang ng product na ngayon nasa memes na. So, aside sa pinalitan ko, inintroduce ko pa sa mga kaibigan ko, inintroduce ko pa sa hindi ko kaibigan. Alam niyo kung bakit? Kasi sobrang ganda niya. Patutunayan ko sa inyo gano'n siya kaganda. Pumasok ako sa iPhone, wala akong ganda. So, regular use ng iPhone products, kung may sakit ka, di ba? Pag may sakit lang ng gulay, pangit ng complexion at all. Kasi pag may sakit ka, yun talaga. Ngayon, pagka nag-iPhone ka, iti-treat niya muna yung sakit. Pero pumasok ako sa iPhone, wala akong sakit. Mukha lang talaga akong pera. So, since wala akong sakit, ang tinreat niya sa akin, yung kapagitan ko. Pumasok ako sa iPhone na walang ganda. Eto ngayon, binigyan ako ng
ganda. Pumasok ako sa iFern ng walang alam. So ikaw nandito ka kung wala kang alam sa iFern, congratulations! Parehas tayo, wala akong alam sa iFern. Ever since nag-start kami sa iFern, si Sir Tom, hands-on yan. Tingnan niyo naman, nandito siya ngayon. So ngayon, may bonus pa kayo. Hindi lang si Sir and Madam ang magtuturo sa inyo, pati mga uplines yun na nagkaresulta. So kung nasa iFern ka nang hindi mo alam paano gagawin, huwag kang mag-alala kasi tuturuan namin kayo. But it takes two to tango. Kailangan meron ka ding willingness to learn. Wala kang galing, huwag kang mag-alala kasi yung mga kasamahan mo, maraming galing na ituturo sa'yo. At pagtitiktok, tinuturo sa amin ay maling sipag. Kasi ayaw kong aminin na wala akong sipag, masipag talaga ako ever since. Mali lang yung sipag kung saan ako. Baka kagaya kita, mali din yung sipag. Ilang taon ka na sa ginagawa mo, walang nangyayari. Diliban sa iFern yung sipag, inikot ang Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, and soon the world iikutin na rin natin. Ayan yung mga grind, umaga, gabi, tanghali, basta walang oras. Maling sistema noon, walang sistema noon. Kung ano-ano na lang ang binibenta, kung ano yung pwedeng ibenta, kaya lang mga ibang binibenta, one way to earn lang, retail lang. Kung ano-anong binibenta namin noon, ang results nga. Pero nung nag-iFern system kami, siguro yung total kotse namin 10 na. Defender, Mini Cooper, G-Wagon, mga luxury cars, mga luxury watches, mga bags, ayan, sobrang dami. Travel, binigay din sa amin ni iFern. Ayan, yun yung London namin, Dubai, pabalik-balik kami sa Dubai. Again, galing lang ako sa isang lugar, Bislig, pinaka-pobreng lugar yata yon dito sa Mindanao. Kung ikaw taga Davao ka, swerte mo, hindi pa yung pinaka-pobre. Isang babae na galing sa pinakasulok ng Pilipinas, nangarap lang siya. At kahit anong pangarap mo, kung walang tamang kumpanya, wala din mangyayari. This time around, nangarap ka, andito sa harap mo yung tamang kumpanya, tamang sistema, tamang product. Wala kang ibang gagawin kundi yumaman lang. Congratulations kasi totoo kayo ang iFern Millionaire ng Mindanao. Lagi kong sinasabi sa grupo ko kay Jun Mundin, ang pinakamasarap na hahatawin, Mindanao at Visayas. Dalawa po ang pwede nyong hatawin kasi pwede nyong iroro yung mga kotse nyo. Unlike doon sa Luzon, doon lang kami paikot-ikot, kailangan namin mag-airplane. But dito, Mindanao at Visayas, pwede nyong tahiin. Kasalanan nyo na lang talaga pag hindi pa kayo yumaman sa iFern. Kayo na yun. Kasalanan nyo na. But here in iFern, kayo ang millionaire ng Mindanao. And yung last po namin na achievement sa iFern, hindi na po sa amin. Yung bunso namin na 7 years old, nilabasan po namin the youngest car club in iFern. Again, balik tayo kung saang probinsya kami galing. Yung isang batang babae na nangarap lang at nakita si iFern and the rest is history. So thank you so much lahat po yan. That is offered by of course no other than Mr. Tumanitan. Binigay niya yung lahat-lahat sa iFern. Kaya naman maraming naging milyonaryo. Thank you so much Sir Tom. Thank you Mama Madam Kim. And yun, next na pakikinggan namin dito sa stage na to, storya na ng buhay mo. Okay? Thank you so much.